Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Nag-issue po na warrant of arrest ng ICC. Gusto mong enforce ng Interpol dito. Pero para ito ay matuloy at hindi magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. There are some things that the Supreme Court would be looking at if what was alleged in the crime would have happened when we're still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant, or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal. Sa totoo lang, ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o iinganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ako talaga ay masama ang loob ko. Mahiya ako sabihan kayo na bring him home. Na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibiyahe doon sa ICC. Kaya napakasama ang loob ko po. Nung nangyari yon, hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Para bang ganito na tayo ngayon, ka-helpless. Sarili nating pulis ang magdadala ng ating dating presidente, piliting isakay sa eroplano para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? On what basis? Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin ni-recognize ang ICC. Kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Magpapressure ka sa Interpol? Ha? Pero ang lumalabas, mas gigil na gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people? Siniservisyohan niya? Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Kasi ang Filipino people, yun ang pinadala niya doon sa The Hague. Alam nyo, habang kinakarga siya sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Wala na ko ibang magawa. Dahil nandun ako sa Davao, kino-coordinate ko yung ating yung petisyon na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa Hong Kong dahil sa gabi na yon, alas 3 sa madaling araw dapat, ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero merong nag-leak sa akin na informasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito, galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Bingbong Villaldea. Sabi ko, sir,
meron ng warrant. Hindi na ako hahabol dyan. Asikasuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for certiorari and prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado. Sila tornitor yun. Pero nung kinarga na siya, wala na ako. Ano bang gagawin ko? Alam yung nagawa ko? Naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng eroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo, pag gawin na yan, ibiyahin na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa Daig. Sabi ko, merong nagko-communicate sa amin dalawa. Sabihan mo, pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Alam niyo, ang nakakasama ng loob ko. Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, maliit na barangay. Kausapin mo. Kap, anong tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi ng kapitan sa'yo, Sir, ikaw naman, sir. Pareho tayong lalaki. Hindi pwede yan, sir. Hindi talaga. So may isang salita. Pero may nakausap ako isang presidente. 2 bisis ha. Unang bisis. Doon sa Bukidnon. Kasi nung 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. To them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuhuli at magpasagawa ng warrant na kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan po itong dumaan sa ating court system. Ito po ay kinakailangan ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi ho namin pakikialaman kasi yan po trabaho na ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC, gusto mong enforce ng Interpol dito, pero para ho ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. There's some things that the Supreme Court would be looking at if what was alleged in the crime would have happened before we're still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant, or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal. Ang problema nga ho ay meron po sinasabi yung mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo pero ang hawak daw nila 8. Pero sa 8, ang makakausap nyo 2 lang. Tapos yung 2 pa, wala pang ibibigay na totoong ebidensya. Napakahirap po talaga maghabol. Ang yung nag-hearing po ang Human Rights Committee ng Kongreso tungkol dito. At ang lumalabas po talaga, yung mga nangyari po kasing EJK nung panahon na yon, wala hong police report Walang police blotter, wala hong record. Kaya napakahirap po maghabol talaga.